Hi everyone, this is the story of John, a student with a normal family and his life is normal. But in spite of everything, John facing a big problem which is his classmate who bullied him every day in the school. So sometimes John get used to cutting classes to avoid his classmate hurting him. O siya, kumain na tayo. Mama, look, ang taas ang grade ko. Aba, ang taas naman ang grado ng anak ko. I'm so proud of you, anak. Ikaw naman dyan, musta na yung grado mo? Tay, okay naman po ang mga grado ko. Pasado naman po lahat. Buti naman. Tay, Nay, mauna na po ako sa school. Baka malate na po ako. O siya, mag-iingat ka. Mag-ingat ka naman. Sige po, Tay. Uy, pre! 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 Ano pre, saan tayo ngayon? Yung dati bang ginagawa natin? Yung cutting classes? Alam mo, ganado pa naman ako ngayon maglaro. Trick tayo eh. Pre, papasok na muna ako sa school. Dami ko nang absent. Baka malintikan ako kay Sir Nol nito eh. Sayang naman pre, win streak pa naman tayo. Malay mo, pagkabukas pa tayo nag-escape, hindi na tayo mag-win streak eh. Pero alam mo, sa bagay, madami na rin tayong absent eh. So sige na lang pre, tara. Baka nahuli pa sila ng isda ba kaya sila na basa. Lampad yung siguro yung hinuli ng isda. Class, be quiet. Pre, Ganun lang ako. Sige, tapusin ko na ito. Nakikita mo yan? Ay, gano'n pa nito. Ano pre? Kumusta yung huli mo na isda? Malaki o lampakagaya mo? Yun na. Parang kailangan yata ng tulong ng kaibigan ko ah. Hoy! Anong ginagawa sa kaibigan ko ha? O bakit? Pre, bakit niyo naman ginagawa yung tropa ko ha? Bakit? Sali ka? Hindi sa malaman ako. Pero huwag niyo na masaktan yung kaibigan ko. Paano iuubog yung ulo ng dalawa? Boss, sorry naman boss. Huwag niyo masaktan to. Hindi naman kami ganun eh. Kasi tayo. Anong Yossi? Alam mo boss, matuwid kaming tao, tsaka hindi kami pala bisyo gaya ko sir. Wala akong pakialam sa inyong dalawa. Baka gusto mong isumbong nila ng security guard. Sige, subukan mo. Ano din malapit? Maligaw kayo. Oh, wala pa lang eh. Friend, ayos ka lang. ayos lang pre. Sanay naman ako inaapin ng mga klase natin. Alam mo, ewan ko kailan ba yan magtatanda yung mga bully na yan. Eh, kako talaga eh. Kaya sa ngayon pre, gusto ko naman mag-isa. Sige lang. Okay.
Sige, pre. Tawa akong tropa. Ay nako, hindi talaga ako naniniwala eh. Best friend ko yun eh. Okay. Aba. Sigurado ka bang ayos ka lang? Gusto ako, pre. Yan talagang buhay. Alam mo pre, may naisip ako pre. Alam mo pre, yung dati pa rin natin ginagawa. Maglaro na lang tayo ng Dota. Sa tingin mo? G? G! Tara! Basta? Dahil sa pambubuli ng kanyang mga kaklase, ay natuto si John mag-cutting classes. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Okay, sit down, class. Teka lang, bakit parang hindi na pumapasok si Namla? Ano nangyari sa kanya? Pagkatapos ng klase ay pinuntahan ng kanyang guro ang mga magulang ni John dahil sa tuloy-tuloy na pag-a-absent. Oh, Ay, ma'am. saan ba dito ang bahay ni John? Dito lang po, ma'am. Malapit lang po dito. Yung bahay na yun, ma'am. Pwede mo pakisamahan ako? Sige po. Tao po. Tao po. Sino pa sila? Ako po yung ang guro ni John. Kayo po ba ang... Ano nangyari niya? Bakit? Bakit po hindi na pumapasok si John? Pumapasok naman si John Ilang linggo na kasi siyang hindi pumapasok, Mrs. Lagi naman siya pumapasok. Pakisabihan na lang na pumasok siya kasi para maayos namin yung kakaling grade. Sige, kakausapin ko siya mamaya pag uwi niya. Okay, sige, salamat. Nay, ano ulam? Halika nga anak, may pag-uusapan lang tayo about sa pag-aaral mo. Maupo ka nga anak. Nay, ano kung pag-uusapan natin? Anak, may problema ka ba? Pwede ka naman magsabi sa akin, sa tatay mo. Nagsabi ang teacher mo hindi ka daw pumapasok sa 1 linggo. Nay, sana mapatawad niyo ko. Hindi ko na po kasi alam na nasa maling landas na po pala ako. Kung may problema ka, magsabi ka sa akin. Kasi Nay, hindi na po kasi maganda ang buhay ko sa school. Lagi nila akong binubuli. Pwede mo naman gawin lahat ng ginagawa mo after ng school mo. Magsabi ka sa akin, sa tatay mo. Nagtatrabaho ang tatay mo para may taguyod tayong lahat. Para sa kinabukasan niya. Nay, sana patawad niyo ako, Nay.
Kasi kaibigan ko lang naman po lang pasaya sa akin eh. Sa Dota ko lang po nahanap ang kasayahan ng buhay ko. Nasira na po ang buhay ko sa school na eh. Ay, sana mapatawad niyo ako. Na-realize ni Jan na mali pala ang ginagawa niya. Sa kabila noon ay hindi na pala sapat na dahilan ang pagkating classes upang takasan ang mga bagay na ayaw niyang harapin. The best way is don't be afraid of the challenge. Natuto si Jan na harapin ang kanyang mga problema. Uy pre, ano? Doon na tayo ulit. Pre, hindi mo na kita manasamahan ngayon. Saka pumunta nga pala kahapon yung teacher natin. Nagsumunsa na ako ng tatay ko. Eh, ayoko naman na ma-discourage sila. Kaya papasok na muna ako, pre. Eh di ba pre, binubuli ka sa school? Dapat hindi mo na pinapasukan sa school eh. Dapat nagka-cutting classes ka na lang. Gaya ng ginagawa natin, doon kasi nag-enjoy tayo. Mas nakaka-enjoy maglaro eh. Hindi talaga, pre. Papasok na muna talaga ako ngayon. Saka sanay na rin ako binubuli ng mga klase natin eh. Kaya okay lang. Nakakapin ko ang mga problema natin sa school. Sigurado ka? Wala tayong magagawa, pre. Ayaw ko ma-discourage yung mga parents ko. Pero sa bagay, kasi masyado nang matagal yung absent natin sa school eh, di ba? So parang kailangan na din natin pumasok. At saka hindi ko rin alam kung makikilala pa ba ako ng mga teachers natin. 1 month na akong walang pasok eh. Pero alam ko yung punto mo. Gusto mo na magbago kasi medyo mali naman yung ginagawa natin. At saka wala tayong matututunan dito eh, sa pagdodota. So sige. Pre, pasok naman tayo. Wala, pumasok ang lang pa ako. Ano kaya ginagawa niya sa school? Wala kaya pumasok. Oops! Saan ka pupunta? Nagana ka ba pumasok ha? Ano ba? Malis ka na sila daanan ko? Bakit? Lagi mo kong hinahapi ah. Wala ako pakialam sa'yo. Wala, mukhang nag-aaway na naman ng mga tropa. Pre, tama na. Hindi na lang binubuli ang tropa ko eh. Sama pa kayo dalawa. Alam mo, kaya yan yung dahilan kaya hindi pumapasok ang kaibigan ko dahil sa ginagawa mo. Ako pakialam, hindi ka magpasok. Baka gusto mong isumbong kita sa guidance office. Hindi ba eh? Salamat ka, dito sa school yun. Mukhang nawala yung pangbayad sa ilaw. Wala tayo naman kitang tatay ko ba? Hindi ko makita. Lagot ako ito sa tatay ko, hindi ko makita yung pera. Oo. Ba't malungkot yung nambabulit sa akin? Mukhang may problema ah. Puntahan ko nga. Pre, anong problema? Nakalapakiram doon. Sabihin mo sa akin kung anong problema mo. Nandito ako para tulungan ka. Wait, tutulungan mo talaga ako? Oo naman. Kasi pre, nawala kasi pangbayad sa kuryente na pre, yung puso sa akin ng tatay ko. O siya. May konting pera pa naman ako dito. Ilang tulong ko na lang sa'yo. Oh, Tulungan ka pre, makaya masyado pre. huwag ka nang maya pre. Kahit binubuli mo ko, ang importante, maramdaman mo kung anong pakiramdam ng binubuli at problema. Salamat pre ha, kahit anong buli ko sa'yo pre. Kaya mo pa tulungan ba? Sumunod na mga araw ay nagkasundo ang dalawa at pinagsisihan na ni Edward ang kanyang pambubuli kay Jan dahil sa kabutiang loob ni Jan at tamang disiplina sa kanyang sarili ay nakaya niya ring ayusin at baguhin ang kanyang buhay.
Uy, wait lang, may bago ah. Ba't kayo magkasama? Di pre, dahil sa kanya pre, tulungan niya ko. So magkaibigan na kayo. Congrats naman pre. Pero alam mo na yung mali mo. Alam ko na mali ko. So nagsisisi ka na sa ginawa mo. Oo pre, nagsisisi na ako. Ayun ang maganda. Alam mo tagapin sa sarili mo na may mali ka. So paano ba yan? Dahil magbati na kayo, magtotropa na rin tayo. Dami ng kapeng ipinaupos, tinta ng aking ballpen, malapit kang maubos. Isang patak na lang, pero aking ibubuhos. Mali ba na magkamali ang isang tulad ko? Ako ay tao lang din naman na tulad mo. Ano ba ang dapat na gawin? Dapat bang kabutihan ko? Dapat ba natularan ang isang tulad ko? Oh, magginag-inag. Uy. 1, 2, 1. Oh, betul. Naman. Luka mo naman eh. Mabay akar.